Ang pangunguna mo sa aming buhay, pagpalain mo yung mga salita mo. Hindi namin, Lord, ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Yung mga paalala mo, Lord, hindi namin dapat kakalimutan, Panginoon, para masigurado namin ang aming salvation, yung aming kaligtasan. Kami ay sasamba sa iyo. Kami ay susunod sa mga utos mo. Kami ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kami ay ah, susunod sa kalooban mo. Salamat, salamat po. Pagpalain mo yung mga salita. In Jesus' name. Amen, amen. Okay? Okay, so dito po sa, lagi na natin ito napapakinggan. Kaya lang, mayroon pa rin ako nakita na mahalagang bagay na kailangan natin dapat gawin para makamta natin yung mga pangako ng Diyos. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 1 hanggang verse 11, sunod-sunod na verse po yan, chapter 2 ng Philippians, verse 1 hanggang verse 11, sunod-sunod na verse. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakiisa ng Espiritu Santo. At mayroong kagandahang loob. At malasakit para sa isa't isa. Sabi diyan, sa lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ayan. Anong sabi diyan? Tayo ba'y mayroong kasiglahan sa buhay kay Kristo? Masigla ba tayo? Masigla ba tayo sa ating buhay kay Kristo? Mayroon ba kayong kaaliwan sa pag-ibig? Naaliw ba kayo ng pag-ibig ng Diyos? Mayroon ba kayong pakikisa ng Espiritu Santo? So dapat mayroong pakikisa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Mahalaga yung malasakit na yan sa isa't isa. Kaya yan ang bigyan din natin yung pagmamalasakit natin sa isa't isa. Mahalaga yan na mayroon tayong malasakit sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, sabi ni Pablo. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Isang kaisipan daw, magkaroon tayo. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig. Magkaisa tayo sa isang pag-ibig, pag-ibig ng Diyos. At makiisa kayo sa puso at diwa. Magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituloy ninyo ang higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Mahalaga din na ang kaisipan natin ay katulad ng kay Kristo Jesus, ang isip natin. Amen. Mahalaga yung malasakitan tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi higit doon sa iba ang malasakit natin. Malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Yan ang bibigyan din natin yung salitang pagmamalasakit. At magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang likas ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay sa Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanak siya bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba. Siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya pansin natin yung title niya ng halimbawa ni Kristo. Yung kaaliwan kay Kristo, ang pagkaaliw sa pag-ibig ng Diyos, yung pakikisama ng Espiritu Santo, mayroong kagandahang loob, at malasakit para sa isa't isa. Sabi ni Pablo, lubusin niyo ang aking kagalakan. Kasi dito yung kagalakan yung naghahari sa kanyang puso. Dapat ganoon din tayo yung kagalakan.
Amen. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Amen. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig. Makiisa kayo sa puso't diwa. Kaya, yung halimbawa ni Kristo ay nakalagay dito lahat. Amen. At si Kristo ay mapagmalasakit. Di ba? Hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kundi nung siya ay mapako sa cross, ang iniisip niya tayo. Amen. Tayo ang iniisip niya, yung mga taong iniisip niya, hindi yung kanyang sarili. Yun ang dapat din maging nakalagay sa ating mga isip at puso, yung malasakit sa isa't isa. Kaya si Kristo ang halimbawa natin dyan. Kaya, nagmalasakitan daw natin ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang ating sarili. Kaya, yan ang halimbawa ni Christ. Yung pagmalasakit niya sa atin, hindi niya sa sarili niya kanyang minalasakitan, kundi tayo, para maligtas lang tayo. Kaya sabi diyan, magkaroon kayo ng kaisipan tulad lang kay Kristo Jesus. Kasi pag wala ang isip ni Kristo sa atin, hindi natin siya makilala. Amen. Hindi natin siya makilala sa kanyang pagiging kalikasan ng Diyos. Dapat ang isip natin maging katulad ng ang isip ni Kristo. Kasi kapag wala sa atin ang isip ni Kristo, hindi natin siya makilala na siya pala ay likas ng Diyos. Amen. Pero hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa inyong binitiwan ang paging kapantay sa Diyos at namuhay ng isang alipin, ipanak siya bilang tao. Ipanak naman talaga siya bilang tao. At nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito may kamatayan sa cross. Dahil dito, siya lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen. Binigyan siya ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Mayroon palang, alam natin, mayroon talagang nasa langit, mayroon nasa lupa, mayroon pa rin sa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon sa ikalulhati ng Diyos Ama. Amin po ba? Na yung halimbawa na yan ay halimbawa ni Kristo yan sa kasiglahan kay Kristo, kaaliwan sa pag-ibig ni Kristo, pakikisama ng Espiritu Santo, kagandahang loob, malasakitan sa isa't isa kasi si Kristo man ang modelo natin sa pagmamalasakit. Kasi nung siya ay mapako sa cross, ang iniisip niya tayo. Tayong minalasakitan niya para maligtas tayo. Kaya, yan, tinuturo niya na hindi daw po tayo dapat magpakita ng parang iba tayo. Kundi, masakita natin yung iba. Parang mahirap gawin, di po ba? Na ibababa mo ang sarili mo at ang malasakit mo ay ilalagay mo sa ibang tao. Amen? Parang hindi natin nasasanayan yun, pero talagang ganun talaga yung buhay ni Kristo na naging halimbawa na yung malasakit niya sa atin. Kaya tinuturo sa atin na higit sa iba yung ating malasakit na gagawin kaysa ating mga sarili. Baga may malasakit din tayo sa ating mga sarili. Kung tinutukoy na nun, higit natin malasakitan yung iba. Kasi yun nga yung buhay na naugnay sa Panginoon, yung pagmalasakit sa iba. Amen. Kaya, kahit napakataas niya, siya ay nandoon sa kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan yon na siya kapantay ng Diyos. Halip, binitiwan niya ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Kasi kung di niya may gagawin yon, ay hindi niya maranasan yung pagiging tao. Makisalamuha sa tao at maramdaman kung paano ang buhay ng tao. Kaya kailangan maging tao siya. At mahipo niya ang tao. Maramdaman niya yung buhay ng isang tao. Nagpakumbaba, halimbawa din ito ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man, kamatayan sa krus. Kaya tayo dapat maging mapagpakumbaba din. Huwag tayo magmatas. Kasi nga, ang ating halimbawa ay si Kristo sa pagpakumbaba. Siya nga, napakataas niya, di ba? Siya ay Diyos, nagpakumbaba. Namuhay na isang alipin, naging tao. Para, ibig sabihin, para
maranasan niya yung kalagayan natin, madama niya yung kalagayan natin, kaya kailangan siya maging tao. Mahipo niya ang tao. Nandun yung kanyang pagpakumbaba at paging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Kamatayan sa krus. Kaya tayo, huwag tayo magmataas, dapat humble tayo lagi. Lubusan siyang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, luluhod at magpuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Yan po yung halimbawa ni Kristo na dapat nating tularan, lalo na po doon sa pagmamalasakit. Kasi nga yung provision ay nandun din sa pagmamalasakit. Amen. Sa masunod na talata. Si Tito at ang kanyang mga kasama. Pangalawang Korinto 8, verse 16 hanggang 17. Mababasa natin sa 8, chapter 8, verse 1, na kahit ang mga taga-Pilipos ay nakaranas ng matinding kahirapan ng buhay. Pero nandun pa rin yung kanilang pagmamalasakit sa pagtulong sa mga iglesia. Kasi yung malasakit na napakahalaga yan. Sa lahat, sabi, salamat sa Diyos dahil sa ilagay niya sa puso ni Tito ang gayon ding pagmamalasakit. Kasi si Tito yung pastor ng Macedonia. Amen. Si Tito yung pastor ng Macedonia. Kasi ang Macedonia, halimbawa yun sa mabuting kalooban at yung Akaya. Sabi ng Biblia, si Tito yung pastor ng Macedonia. Kaya siya nagpasimula dito sa pagtulong na to. Hindi lamang siya pinulakan ng aming pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo. Nagpresenta pa siyang magpunta riyan. Kaya si Tito ay isang magandang halimbawa na ang pagpasalamat ni Pablo sa Diyos dahil na inilagay ng Diyos sa puso ni Tito yung gayong pagmamalasakit. Alam niyo yung provision na ibinigay na sa mga taga-Macedonia. Pero naisulat ito sa Korinto ha. Pero yung Korinto, hindi po yun yung Macedonia, kundi iba po yung Macedonia. Isa po yung bansa sa Roma na lugar ng mga hintil. Kasi ang Roma, mga hintil po yun. Kaya lang, naging patutuo sa rito, abay ni Tito. Ito yung mga pagpapala dyan na natanggap ng mga taga-Macedonia na isinulat dyan sa Korinto. Kasi ang mga Korinto may pagkaibang ugali. May pagkakuripot yung mga taga-Korinto eh. Itong ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti, mag-aani ng kakaunti. Tandaan po natin kapag kaunti tinanim mo, huwag kang asa na madaming anihin mo kasi kaunti lang din naman ang tinanim mo. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Kaya nakadepende yan sa pagtatanim natin. Yung pagtatanim na tinutukoy dito, yung pagtulong. Amen. About pagtulong. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Biblical po yon. Kapag kaunti lang po tinanim mo, kakaunti lang din ang aanihin mo. Kapag marami itinanim mo, ay marami ang aanihin mo. Ang bawat say dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Bawat individual daw ay magbigay ayon sa kanyang pasya. Ito po yung pagbigay nito at pagtulong ito ay para po ito sa Jerusalem at sa Saudi. Bukod po ito sa ikapot paghandog. Amen. Minsan kasi mali din yung ating pagtuturo doon sa ikapo. Kasi pag ikapo lang binabayaran natin kasi sinuway ng mga magulang natin yon, yung handog, dalawa yon. Amin ba? Kasama doon yung handog na babayaran natin. Kasi ang handog at saka ikapo, hindi naman alis sa Biblia. Nandiyan pa rin yan. Maging sa bagong tipan, maging sa lumang tipan, nandiyan pa rin yan. Amin ba? Nandiyan, ituro ko na sa inyo yan. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay ng may kagalakan. Dapat kapag nagbibigay ka, mayroong kagalakan. Sa 8, magawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailan, upang sumagana kayo sa mabuting gawa. Tulad ng nasusulat. Sa 9, tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Nagbibigay din siya sa mga dukha at yung kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos ay nagbigay ng bining itatanim at tinapay na makakain.
Ang siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi upang magpalago nito, upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Kaya sabi diyan, ang Diyos ay nagbigay ng bining itatanim. Bagay yung tinulong nila parang tinanim yon sa mga tao, sa iglesia. At tinapay na makakain, ang Diyos din na nagbibigay. Ang siya rin magbigay sa inyo ng binhi at magpalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Palang Korinto yan, 9:6 hanggang 14. Amen. Palang Korinto 9:6 hanggang 14. Ang Diyos na nagbigay ng bining itatanim at tinapay na makakain, kanya din yon. At siya rin magbigay sa inyo ng binhi at magpalago nito. Kayang palaguin ng Diyos yan. Yung mga binhi na yan upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Kasi pag mayroon kang kabutihang loob, pwedeng pasaganain ng Diyos yan. Kailangan may pagmamalasakit. Amen. Yung pagtulong. Minsan hindi na po natin naramdaman yung salitang pagmamalasakit. Kahit mahirap, dapat may pagmamalasakit pa rin. Kahit na wala ka, dapat mayroon ka pa rin pagmamalasakit. Amen. Kasi minsan nakakalimutan natin yung salitang pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya mahalaga yung salitang pagmamalasakit. Siya ay masagana nagbigay sa mga dukha at ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Yan ang karakter ng Diyos. Ang Diyos ay nagbigay ng bining itatanim at tinapay na makakain. Ang siya rin magbigay sa inyo ng binhi at magpalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dalhin sa kanila. Sabi doon sa 12, ang paglingkod, kasi ang tawag diyan sa pagtulong niya, ang paglilingkod. Ang paglingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatugon ng kanilang pangailangan, kundi maging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpasalamat nila sa Diyos at ang bukas palad ninyong pagbigay sa kanila at sa lahat ng sa ninyong magpapatunay na matapat niyong sinusunod ang mabutang balita ni Kristo. Amen. Pagtupad yan sa mabuting balita ni Kristo, yung pagsunod. Pagsunod yan kasi yan ang halimbawa din ni Kristo, yung pagbibigay. Amen. Dapat daw bukas palad sa pagbibigay. Kasi pag bukas palad, yan po yung nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang mabuting balita ni Kristo. Minsan binabasa natin, minsan tinutuon natin, po hindi natin naarok yung kalaliman ng mensahe. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin, mahalaga yung prayer. Dahil sa di masukat na kagandang loob ng Diyos sa inyo. Kasi lahat lang yan ay bigay ng Diyos sa ating mga puso. Yung pagtulong. Amin po ba? Tingnan nyo yung pagbubukas ng mga pagpapala ng Diyos. Nandun yung susi ng pagmamalasakit. Pagtulong. Nandun yung provision ng Lord. Nandun yung prosperity ng Lord. Amen. Nandun yung susi sa pagtulong. Amen. Nandun sa malasakit. Minsan, ang hirap magmalasakit pag wala, di ba? Parang hindi matanggap ng ating puso. Amen. Na, paano pa kung makapagmalasakit? Wala na nga ako. Pero alam niyo ba yung malasakit na yun? Kung bakit gano'n ang ginawa ng Diyos? Para subukin pa rin yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen? Na kung hanggang saan ang ating pagmamahal sa Diyos, hanggang saan yung ating pagmamalasakit sa ating kapwa, isang pagsubok pa rin ng Panginoon niya sa atin. Kasi laging sa Kristiyano ay mayroong pagsubok. Tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan yung ating pagmamahal sa Kanya. Ay, pagmalasakit yan, pagmamahal yan, galing sa Diyos. Bigay ng Diyos sa ating puso yan. Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, inilagay pa rin sa ating puso ang pagmamalasakit. Yan ang susi para pagpalain tayo. Kahit wala ka na, tutulong ka pa rin. Kahit wala ka na,
ipapakita mo pa rin ang iyong pagmamalasakit. Kasi yun ang paraan ng pagsubok para makita ng Diyos kung hanggang saan yung ating katapatan sa Kanya. Hindi tumitingin ng Diyos sa laki. Di ba? Katulad ng Marcos 12, verse 41 hanggang 44, na yung mga mayaman nagbigay ng malalaking halaga. At yung duka nagbigay ng 2 pirasong pilak. 2 pirasong pilak lang binigay niya, pero yung sabi na Lord, yun ang magaling na ginawa ng byuda. Kasi yung mga mayaman, malaki nga binigay nila, bahagi lang ng kanilang kasaganaan yung binigay nila. Hindi talaga katulad ng byuda na yung buong kayamanan niya ay inulog niya sa box offering. Yan ang pagpakita ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Yan ang pagpakita niya ng kanyang pagmamalasakit. Amen. Ano kaya iniisip ng byuda na yun? Ba't niya nagawa yun? Siyempre, nandun yung kanyang pananampalataya. Amen. Nandun yung kanyang pagkilala sa Diyos. Nandun yung kanyang pagmalasakit na ito'y magagamit sa mga tao, magamit sa mga gawain ng Diyos. Amen. Yung 2 pirasong salapi na yon, na yung buong kayamanan niya, naihulog pa niya doon. Yung mga mayaman, hindi nakita ni Lord, nakita ng Lord, sobra lang sa kanilang, sa tapyas lang doon, sa kanilang mga kayamanan, yung kanilang binigay. Amen. Baga, hindi na mahalaga sa kanila yon. Yung kanilang ibinigay, yung mga mayaman, hindi na mahalaga sa kanila yon. Kasi sobra-sobra na. Baga, sobra na sa kasaganaan nila yung kanilang ibinigay. Baga, wala nang lalim yun sa puso nila. Wala nang pagmamahal sa puso nila. Ganun pala yun, kapag nagbigay ka ng hindi na mahalaga sa'yo, ay walang value sa harapan ng Diyos. Dapat ang binibigay mo yung talagang may value sa paningin ng Diyos. Kasi nakikita ng Diyos ang puso ng bawat tao. Amen. Kung wala nang halaga sa iyo ang binibigay mo, hindi naramdam ng Lord yun. Kita niyo yung Marcos 12, verse 41 hanggang 44. Nalugod ang Panginoon sa byuda. Hindi siya nalugod doon sa mga mayaman. Na sobra lang sa kanilang kasaganaan yung kanilang binigay. Sobra-sobra lang. Hindi nila maibigay talaga yung buong ikabubuhay nila. Hindi katulad ng byuda na yung kanyang 100% na salapi, na yun lang talaga yun sa kanya, naibigay niya pa kay Lord. Kahit dukha siya, kahit mahirap siya. Ayun yun yung nakita ni Lord. Tinawag niya kanya maalala, tingnan niyo yung byuda. Yung mga mayaman, sobra lang sa kasaganaan lang binigay nila. Wala nang halaga sa kanila yon. Wala nang value sa kanila, kaya wala na rin value sa harapan ng Diyos yun, sa paningin ng Diyos. Kaya nakita ng Lord yung byuda. Kaya yung handog, hindi pa rin nawawala yan, nasa Biblia pa rin yan. Kaya yung Malakay 3:8, anong ninakaw doon? Ikapo at handog, kaya yun ang binabayaran natin ngayon. Kasi nga, yan ang ninakaw ng ating mga magulang. At yan ay sinumpa sila sa 9. Sa verse 9, sinumpa sila ng Diyos. Bakit hindi nila? Yun, kaya pag nagturo kayo, hindi lang ikapo. Uling maging yung handog, yung tithes, yung offering. Kasi minsan binibigyan nila natin yung ikapo, pero ang totoong ninakaw nila, yung ikapo at handog, dalawa. Amin pa ba? Kaya doon sa mga nagtuturo, hindi inalis ang ikapo na sa Bible pa rin, hindi inalis yung handog na sa Bible pa rin. At mataas ang value ng handog, tulad ng kay Abraham, di ba? Buong buhay ni Isaac, handog niya sa Diyos. Tulad ng byuda, buong kayamanan niya, handog niya sa Diyos. Amin ba? Iba yung value ng ikapo at malaki ang blessing pagdating sa ikapo. Sa handog. Ang ikapo, 10% lang sa kinikita natin. Pero may provision pa rin yun, may prosperity pa rin yun. Kasi nga bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa masaganang pagpala. Mayroon pa rin prosperity. Kung buong puso natin ginagawa yun, kung tao sa puso natin ginagawa natin yung ating pagsunod sa Panginoon. Maliban na talaga na ginagawa mo na, hindi ka totoo doon sa paggawa mo. Amen. Amen ba? Dapat kapag tayo nagbibigay, yung tao sa puso natin na ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi hindi naman talaga akin tulad, kundi ito'y pag-aari mo, Panginoon. Kasi ang ikapot handog, hindi yan pag-aari ng tao, yan po'y pag-aari ng Diyos. Amen. Yan po'y pag-aari ng Diyos. Kaya yun ang binabayaran natin ngayon. Kasi yun yung kanilang ninakaw sa Diyos. Kaya pag nagtuturo kayo,
isama nyo yung handog, isama yung ikapo, hindi lang ikapo, kasi minsan papansin ko, puro lang tayo ikapo, hindi kasama sa ninakaw yung handog eh. Amin po ba? Ikapo at handog ang ninakaw doon, dalawa. Hindi lang ikapo yung babayaran natin, kaya sa ating envelope, mayroong tithes and offering. Kuha nyo? Yeah. Yung byuda, naghandog buong kayamanan niya, yung kanyang 2 salaping pilak, binigay niya sa offering box ng templo. Yun ang nakita ni Lord. Yun ang may halaga sa kanya kasi buong kayamanan niya. Kasi pag yung may halaga sa'yo, may halaga din dyan sa Panginoon. Pag walang halaga sa'yo, binibigay mo, hindi rin yan mahalaga sa Lord. Kasi tinitingnan yung ating mga puso. Amen? Kaya, kung ano yung tinuturo natin, ituturo nyo rin sa mga tao. Hindi tayo dapat nasaktan doon. Kundi tanggapin natin yung katotohanan kasi yun naman talaga katotohanan. Masaktan ka ba sa katotohanan? Sa bagay, ang katotohanan nakaka-injury talaga yan. Pero dapat natin tanggapin kasi salita ng Diyos. Amin mo ba? Dapat natin tanggapin. At tumingin na lang tayong tawad kay Lord kapag nagkulang tayo, nagkasala tayo, huwag na tayong magmataas, huwag na tayong magmalaki, huwag na tayong magagalit sa ating puso. Si Pastor, hindi naman para sa akin yung kay Lord yun eh. Amin po ba? Kahit basahin natin ang Biblia sa 27 ng Levitico verse 30. Ang ikapo, maging binhi, maging bunga ay sa Diyos. Pag-aari ng Diyos, hindi po sa atin, mga tao. Kundi yan ay pag-aari ng Diyos. Basahin ng Levitico 27 verse 30. Lahat ng ikapo, maging yung bunga ng pananim, maging yung binhi. Doon sa binhi, mayroon sila sa bunga, mayroon pa rin siya. Sa binhi at bunga. Ano bang binhi? Parang puhunan yun eh. Tapos yung bunga ng yung produkto, mayroon pa rin siya. Maging ang bungang kahoy, mayroon pa rin siya. Amin ba? Lahat ng produkto ng lupain, mayroon siyang bahagi. At kanya talaga yun. Ayon doon sa Levitico 27 verse 30. Amen. Kung ikaw may binhi, mayroon sila doon. Kung talaga kung may kilala ka sa Diyos, mayroon siya. At maging sa bunga ng binhi mo, mayroon pa rin siya. Maging sa mga produkto mo, mayroon pa rin siya. Amen. At hindi po pag-aari natin yun. Yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya huwag kayo ma-open doon. Amen. Kasi ang ikapo, hindi naman inalis sa Biblia eh. Sabi lang nila yun, wala. Kasi nga, siguro naituro nila, ayaw na lang balikan yung mga aral talaga ng Biblia, kaya napapahiya na silang ipapakita yung katotohanan. Kaya maraming mga pastor na hindi na nag-ikapo kasi nga naniwala sila doon na wala na ikapo. Hindi kasi na nababasa yung Mateo 23:23. Lucas 11:44. 42 pala. Na sabi ni Lord, dapat gawin niyo ang pag-ikapo. Huwag niyo lang kaligtaan ang pag-ibig, ang katapatan at yung habag. Yun ang mga wala sa mga Parisi at mga tagapagturo ng kausap. Pero nag-ikapo sila. Sabi ni Lord, dapat ninyong gawin ang pag-ikapo. Hindi naman na sa ikapo. Inang ayunan pa nga ni Lord, dapat nga yung gawin eh. Amen? Dapat ninyong gawin. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin na dapat gawin? Dapat sundin. Amen. Kaya winalambisa na ng iba yon. Pero sa Biblia, hindi pa rin pinawalambisa ni Jesucristo yon ng ating Diyos. Amen. Kaya mahalaga yung malasakit. Bakit inalagay ng Lord sa mga Kristiyano yung malasakit? Kasi yan ang paraan ng Diyos, patingnan yung pag-ibig natin sa Diyos at malasakit para pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kahit mahirap, may malasakit pa rin tayo dapat sa ating mga sarili, sa ating mga puso. Amen. Hindi tinitingnan ng Diyos yung laki, kundi kung ano yung nasa puso mo. Amen. Hindi tinitingnan ng laki, kung ano mayroon ka, yun ang tinitingnan ng Lord. Amen. Dito sa Pilipos, chapter 4, verse 10, ito yung malasakit ng mga taga-Pilipos kay Pablo.
Kaya salitang malasakit mahalaga na nagtulong-tulong sila para sa pagmamalasakit kay Pablo. Alam niyo, hindi man madali ang maging apostol, propeta, evangelista, pastor. Kasama yung pastor doon sa Ephesians chapter 4 verse 11, nandun yung kasama yung pastor. Amen. Yung fivefold ministry, yung trabaho ng pastor, panalangin lahat ng tao, lahat ng hari, lahat ng may kapangyarihan. Hindi po madali ang trabaho ng pastor. Hindi po madaling trabaho ng mga lingkod ng Diyos. Sabi diyan, labis kong ikinagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan na mahabang panahon, Philippians chapter 4 verse 10 hanggang 19. Chapter 4 verse 10 hanggang 19. Sa 10, verse 10, labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas o pinadama ninyo ang inyong malasakit sa akin. Pansin po natin salitang malasakit. Bigyan din natin salitang malasakit. Yung malasakit ng mga taga-Pilipos kay Pablo, Apostol Pablo. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, sabi ni Pablo. Wala nga lamang kayong pagkataong maipamalas ito, kung maipadama ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko, sabi ni Pablo, masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Sa 12, alam ko kung paano magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto ng kung paano masiyahan ng anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Naranasan po niya yan. Sa 13, ang lahat ng ito ay nagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Kaya nagawa niya lahat yun. Alam niyo yung mga naranasan ni Pablo? Parang halos naranasan din ng mga pastor yun. Pagpasimula ng paglingkod sa Diyos. Natutunan kong masiyahan, maging sa anumang aking kalagayan. Alam kong paano magikahos. Naranasan niya sobrang magikahos. Alam ko kung paano managana. Naranasan din niya ang kasaganaan. Natutunan ko kung ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan ng buhay. Yung sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan ng buhay, naranasan din niya. Ang mabusog o ang magutom, naranasan niya mabusog, naranasan niya magutom. Ang managana o ang maghirap, naranasan niya managana, naranasan niya maghirap. Yung lahat ng ito, sabi niya, ay nagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Kaya si Kristo may binibigay na lakas sa kanyang mga lingkod. Kung pinagdaanan ni Pablo, pinagdaanan din po namin yon. Amen. Siguro, maging sa inyo man, yung iba na pagdaanan din ito. Kaya lang, dahil may lakas na binibigay si Lord ng pagtagumpayan natin. Amen. Kaya, yung sekreto dyan, yung malasakit, kahit mahirap ka na, kahit kung ano mayroon ka, pwede mo pa rin gamitin para sa pagmamalasakit sa mga lingkod ng Diyos. Amen. O sa mga tao sa iglesia. Ngayon, kagala kong ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap, yung pagdamay ng mga taga-Pilipos kay Pablo sa kanyang paghihirap, alam naman ninyong mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin, pangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsimula pa lamang ng pangaral ng magandang balita. Sa 16, noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinadala niyo ko ng tulong. Kaya yung mga taga-Pilipos talagang nandun yung malasakit nila kay Pablo. Nandun yung kanyang pagpapahalaga kay Pablo. Kaya sabi nung nasa Thessalonica siya, makailang ulit siya pinadala ng mga taga-Pilipos ng tulong. Amen. Nandun kasi yung malasakit sa paglilingkod ni Pablo. Kasi hindi madali ang maglingkod sa Diyos. Yung manalangin ka ba? Kaya nga si Pablo, yung kanyang mata lumabo na rin kasi nakakapanalangin siguro at saka pagbabasa ng Biblia, nakakapuyat. Amen? Sabi niya, malaki ang litsa ng sulat ko. Ay, ibig sabihin naman, malaki ang litsa ng sulat. Ibig sabihin, medyo may problema na yung kanyang mata. Kaya malaki sabi niyang litsa ng aking perma, ng aking sulat, kasi nga, medyo may problema ng kanyang mata.
yung kanyang prayer, araw at gabi, tapos yung pagod, yung puyat, para sa mga tao, yung kanyang malasakit sa mga tao, kaya hindi madali ang maging lingkod ng Diyos. Naranasan ko rin yan. Yung araw at gabi ka magpipray, yung pagtangis mo sa kaluwaan ng tao, Lord, patawarin mo ang kasalanan ng mga tao. Yan ang ministry ng pastor. Hingi ng tawad sa Diyos sa kasalanan ng mga tao. Yung hindi pagsamba sa iyo ng mga tao, ang hindi pagsunod sa mga utos mo ng mga tao, yung hindi paglilingkod sa iyo ng mga tao, patawarin mo po, Panginoon. Kasi alam natin na kapag ginawa nila yung mga bagay na nakakantong yan sa kapahamakan ng imperno. Amin po ba? Yun yung ating tinatangis kay Lord. Kung nakuha niyo yung damdamin ng isang pastor, ng isang apostol, dapat yung maintindihan na hindi pala madali ang trabaho ng apostol o ng isang pastor, halos pa sa makasiyahan. Kasi sa Ephesians chapter 4 verse 11, nandun yung fivefold ministry, yung trabaho ng pastor, ay hingi ng tawad yung mga tao, yung kasalanan ng tao, ipanalangin sila sa Diyos na wag silang parusahan ng Diyos, ipanalangin na hingi ng tawad yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, yung hindi pagsunod sa utos ng Diyos, yung hindi paglilingkod sa Diyos, yung hindi pagsamba sa Diyos. Hiningi mo ng tawad yung sa Diyos araw at gabi. Yung lahat ng kontinente ng Africa, bansa ng Africa, kontinente ng Asia, bansa ng Asia, kontinente ng Europe, bansa ng Europe, kontinente ng South America, bansa ng Amerika, at saka yung, ano ba yung isa, yung Onsinya, kontinente ng Onsinya, bansa ng Onsinya, kontinente ng South America, bansa ng South America. Hinihingi mo ng tawad sa Diyos kasi sabi biblical naman yan na ang 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, na isamo niyo sa Diyos, idalangin niyo sa Diyos, ipakiusap niyo sa Diyos, ang lahat ng tao, lahat ng hari, lahat ng may kapangyarihan. Sapagkat ang nais sa Diyos, ang lahat ng tao makaalam ng katotohanan ito, at lahat ng tao ay maligtas. Kaya yung ulit-ulit mo hiningi ng tawad sa Diyos, ang hindi pagkilala sa kanya ng mga tao, ang hindi pagsamba sa kanya ng mga tao, ang hindi pagsunod ng tao sa kanyang salita, ang hindi pagsunod ng mga tao sa Diyos. Ang pagtalikod ng Diyos sa tao, hiningi mo ng tawad sa Diyos. Kasi tayo tagapamagitan sa Diyos sa tao. Amin po ba? Tagapamagitan tayo. Yung mga pastor, yan ang trabaho ng pastor. Magpuyat, magbantay para sa kanyang mga tupa. Amen. Manalangin para sa may mga sakit. Palayasin yung mga demonyo. Amen. Hindi madaling magpalayas ng demonyo. Alam niyo ba sa Biblia, sa Mark chapter 4 verse chapter 5, Mark chapter 5 verse 9. Di ba may isang sinasabihan doon na pulutong ang sabi ng napakadaming demonyo. Kaya nga, ilang libo yung baboy yung tumalon sa tubig noon? Marami. Kaya, pag kayo nagpapalayas ng demonyo, tanungin niyo muna, anong pangalan mo? Kasi kung ano yung nasa loob niya, yun ang sasagot doon. Kung may demonyo yun doon sa loob, yan ang demonyo sasagot. Amin mo ba? Anong pangalan mo? What is your name? Amin po ba? Kasi minsan may mga sakit na hindi naman talaga pusis ng devil, na kailangan na talaga yung gamutin sa ibang mga pagamutan. Amin po ba? Kapag pusis talaga, pag tinanong mo yun ng what is your name, sasagot yung nandoon sa loob niya. At doon makilala na pusis pala yun. Amin po ba? Kasi ang demonyo ang sasagot doon. Kasi tinanong mo siya kung what is your name, sabi doon, anong pangalan mo? Pulutong sabi niya. Kaya kayo pag may mga poses, tingnan nyo, may i-discern nyo muna kung poses nga ba. Baka may hindi naman poses yun. Baka may nag-arte-arte lang yun. Amin ba para mapansin? Merong ganon. Baka may nag-arte-arte lang pala yun para mapansin ng mga tao. Kaya, i-discern nyo maigi. Huwag agad na re-rebukein nyo agad, baka mga hindi naman pala posisyon. Sasabihin siya,
Ay, pastor, hindi naman ako possess eh. Amen po ba? Kasi malinaw ang pag-iisip ng pag hindi posesyon. Pag possess talaga yon, sasagot yung kung ano nandun sa loob niya. Kuha nyo? Kaya, huwag agad-agad na re-rebuke tayo na palayasin agad natin ang demonyo na hindi natin nasasayas at maigi. Amen. Si Lord, tinanong muna niya na kung anong pangalan ng demonyo. Sabi ng demonyo, Pulutong, marami kami. Marami kami, sabi ng demonyo. Ilang libong demonyo lumabas doon sa tao na yun, napakadami. Kaya napakalakas siya. Kahit gapusin siya ng kadina sa kamay, sa paa, napuputol niya. Kasi maraming demonyo sa kanyang katawan. Amen. Kaya minsan sa pag-rebuke, dapat sinisintro. Pag nasintro mo naman sa pag-rebuke yung mga sakit o yung bad spirit, talsik agad yun. Amen. Kaya, kaya nyo bang humarap sa ganon? Kaya nyo? Huwag nyo na hanapin si pastor. Amen? Dapat lang, ang sabi ng Biblia, mapapalas ang ganong klase ng demonyo sa pamagitan ng prayer at pag-aayuno. Dapat prayerful talaga, dapat ready lagi ang pastor, ready lagi ang mga manggagawa ng Diyos. Kaya kung puro kain lang ginagawa mo, wala ka naman prayer na ginagawa, wala kang power. Babad ka sa prayer. Kasi yun ang trabaho ng pastor, manalangin na manalangin sa Diyos. Hindi madali yung ministry ng pastor. Yung bunuin kayo sa panalangin, magkaroon ng power ng deliverance, power ng healing, power ng miracle. Hindi madali, kaya ako pinapractice ko yung gano'n, yung revival sa healing, revival sa miracle, revival sa deliverance, revival sa pananampalataya, revival sa paglingkod. Ibig sabihin ng revival, ibalik ang sigla natin kung nanghihina ka na. Amen. Kaya akala nyo madali lang ang trabaho ng pastor? Yung bunuin kayo sa prayer? Siguro yung iba sa inyo, mga patay na kung hindi kayo pinagpipray. Amen. Tingnan niyo yung mga umalis dito. Ang bilis lang ng buhay nila. Kasi wala nang prayer eh. Tingnan yung mga umalis sa ministry. Wala nang nagpipray sa kanila. Wala na silang protection. Yun nangyayari sa mga umalis sa ministry. Na nakasakit lang ng kalooban. Kasi nandun yung pagtsatsaga, nandun yung pagtitiis. Tapos bigla na lang aalis na walang kadahilanan. Masakit yun. Kung ikaw nangangalaga ng kaluluwa, masakit yun. Amen. Sobrang sakit noon. Kaya may ginagagalak kong ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Kaya yung mga taga-Pilipos, dinamaya nila yung mga sakripisyo ni Pablo, yung mga paghihirap ni Pablo. Alam namin yung kayo mga taga-Pilipos, kayo lamang ang iglesyang, o kayo lang ang simbahang tumulong sa akin, pangailangan nang ako'y umalis sa Macedonia. Noong ako'y nagsimula pa lamang mangaral sa magandang balita, noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din pinadala niyo ako ng tulong. Kaya yung mga taga-Pilipos talaga, nandun talaga yung kanilang malasakit kay Pablo, apostol. Nandun yung kanilang malasakit sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang pagpapala. Kasi yung pagbibigay at malasakit at pagtulong ay may kalakip na pagpapala yon. Kasi hindi ka naman gumagastos sa walang kabuluhan. Yung ginagastos mo sa mayroong kabuluhan. Kasi yung tinutulong mo, nagpapalaganap yun ng salita ng Diyos. Ginagamit yun sa transportation, ginagamit yun sa mga pangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Maraming paggagamitan ng iyong tulong. Tulad ng mga taga-Pilipos. Hindi yun nauwi lang sa tiyan ni Pablo. Bagamat kailangan niya yun, pero sa totoo lang,
yan ay nagagamit sa mga gawaing paglilingkod. Hindi tayo dapat negatibo sa bagay na yun. Gaano man kalaki, kaliit ang binibigay mo, hindi ka dapat naging negatibo, gawin mo para sa Panginoon. Amen. Kapag tama ang motibo mo, tama ang puso mo, ginagawa mo para sa Panginoon. Yan ang motibo natin. Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang pagpapala. Kasi ang pagtulong, pag malasakit, may gantimpala yung nakasaganaan o prosperity. Higit pa sa pangalan ko, ang tulong niyo sa akin, nahatid ni Prophet dito, si Prophet dito, isang pastor ni Pablo, isang katuwang-tuwang sa paglilingkod. Ang mga ito'y tulad ng mabagong handog sa Diyos. Kaya yung dala ni Prophet dito na yung katulad ng mabagong handog sa Diyos, isang handog po yun, hindi po yun ikapo. Kasi sobra-sobra. Amen? Handog, mabagong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Ibig sabihin, katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. At tingnan niyo yung basbas dito, yung bakit nakuha ng mga taga-Pilipos, yung pagpapala ng Panginoon. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Diyos. Amen? Na mapansin natin na kakaiba yung puso ng mga taga-Pilipos. Nagkaisa sila sa isipan damdamin, nagkaisa sila sa malasakit. Para kay Pablo, malasakit yun eh. Ano pakala yung salitang malasakit sa mga pinagdadaanan ng lingkod ng Diyos? Kasi minsan, sinasabi natin, malakas naman yan si pastor. Walang problema yan. Prayerful naman yan si pastor. Malakas-lakas naman yan si pastor. Hindi yan nangailangan si pastor. So, sa katotohanan noon, maraming responsibilidad si pastor. Ako nga, sa totoo lang, yung tinatanggap ko sa ministry, nauubos yun sa pagtulong. Halos walang natitira sa akin. O alam niyo ba, pag naibigay ko naman lahat yun, sunod-sunod may dumating na 20, 50, yan naman, ipunin ko naman yun para alisan ko naman ang ikapo. Hindi nauubos. Kasi totoo ang Diyos. Amen? Mamaya-maya may dadating na 40 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100. Kaya ganun ang ginagawa ng kapag naibigay mo na yung promise mo kay Lord, yung pledge mo na pinangako mo sa Panginoon sa transportation, na mga manggawa, yung mga kabataan na ibigay mo, kahit wala na matira sa akin, okay lang sa akin kasi mahalaga doon, napapractice ko na hindi ako umiibig sa pera. Amen. Napapractice ko na hindi ako nagmamahal sa pera. Kasi kung palakihin man, mas sigurado ko ng sarili ko na wala akong pag-ibig sa pera. At hindi maging delikado sa akin ang pera. Hindi maging danger sa kaluluwa ko ang pera. Amen po ba? Kasi practice ko na yan. Nagsimula ako sa maliit. Naging faithful ako kay Lord. Siguro kung pagkatiwala man ako ng Lord ng bilyon-bilyon, hindi pa rin ako masisilaw. Alam ko pa rin kung paano ibigay ang para sa Panginoon. Amen po ba? Hindi pa rin ako maging madamot. Pansinin po niyo, hindi ko nga iniisip sarili ko eh. Maibigay ko lang yung pledge ko sa lahat eh. So, ang katapatan ng Diyos ay totoo. Hindi ka maubusan. Bakit? Naging tapat ka sa Diyos. Kasi hindi ka tumitingin sa pera. Bagamat hinahawakan mo pera, binibilang mo ang pera, pero hindi ka nakatingin sa pera, kundi tinitingnan mo si Lord. Dapat nakatingin ka kay Lord, kay Jesus Christ, sa ating Diyos, ka dapat nakatingin. Siguro hindi yung panasubok yan. Baka hindi nyo pa naranasan yung ganun, na klase ng pananampalataya. Hindi nyo pa na-encounter. Kaming dalawa, practice na namin yun. Yung paging faithful kay Lord, practice na namin dalawa yun. Amen? Baka hindi pa nyo na-experience talaga yung ibibigay mo lahat at aasa ka sa pangailangan mo. Totoo po yun na hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen. Kasi kung iniisip mo ang sarili mo, wala nang gagawin si Lord sa'yo. Kasi pinaghandaan mo na yung sarili mo eh. Ano pang gagawin ng Diyos sa'yo? Kapag ipagkatiwala mo sa Diyos yung mga bagay na wala ka, ang Diyos ay tumutugon. Basta't nangako kay Lord, gawin mo. Amen. Totoo po yan.
At si Lord ang magsusurvive ng pangailangan ko at pangailangan ng pamilya ko. So huwag niyo kalimutan mag-savings kahit 20 pesos lang. Huwag niyo kalimutan. Kasi maiipon din para sa pangailangan ng mga bata. Huwag niyo kalimutan ang mag-savings. Kahit 20 pesos linggo-linggo. Amen. Kasi pag ginastos mo lahat yan, ubos din yan. Kung maliban doon sa savings na yun, na 20 o 40 pesos, 50 pesos man, talagang pag sa akin na natatanggap sa ministry, wala talagang natitira. Kasi napupunta doon sa pledge ko, sa pangako ko sa Lord. Amen. Tinuturuan ko na kayo ng mag-savings, huwag ubos-ubos. Amen. Tulad ng yung Acts chapter 4, di ba, verse 32 hanggang 37, may mga nagsakripisyo ng kanilang lupa, bahay, bukid, tulad ni Bernabe. Yun malasakit yun sa mga apostol. Kasi ayaw nilang matigil yung pangangaral ng magandang balita. Kasi may matindi pag-persecute doon. Si Herodes na hari ng Judea, si Pilato at saka yung mga hintil, nagtipon-tipon sila. Yung mga punong pari, nagtipon-tipon sila para ipagbawal ang pangangaral kay Kristo. Kaya doon nagkaroon ng malasakit yung mga may kakayanan, nagbinta ng bahay, lupa, nagbinta ng bukid para itusto sa mga apostol. Amen. Yung malasakit, napakahalaga niyan. Hindi lang sila pa nag-isa sa damdamin at isipan, kundi nandun yung kanilang malasakit. Kaya sabi doon, ang masaganang pagpapala ay tinaglay ng lahat at walang naghihirap sa lang. Bakit? Nakita ng Diyos na isa ang damdamin at isipan. Nakita ng Diyos na isa. Nandun yung kanilang malasakit sa mga apostol. Amen. Kita yung salitang malasakit, hindi lang yung pinag-isa ang kanilang damdamin at isipan, kundi nandun yung kanilang malasakit. Kaya sabi doon, ang mga apostol ay nakapagpatuloy ng pangaral tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. At ang masaganang pagpapalay tinagray ng lahat. Kasi nakita ng Diyos, iisa ang kanilang damdamin at isipan, iisa ang kanilang malasakit. Tulad ng mga taga-Pilipas na mayroong malasakit kay Pablo. Nagkaisa sila ng malasakitan si Pablo. Salitang malasakit napakahalaga. Kahit wala ka, kahit konti lang sa iyo, dahil may pagmamalasakit ka, iambag mo yun. Amen? Kaya napakahalaga ng pangaral, ito ang paraan, nag-iisang paraan para maabot natin yung mga tao. Kaya pagdating ng takdang panahon, lahat tayo magsusulit sa Diyos. Nakita kasi ng Diyos yung ating mga puso. Amen? Minsan, hindi natin napapansin ang salitang malasakit. Hindi natin nabibigyan din sa ating mga puso yung salitang malasakit. Kasi ang iniisip natin yung ating mga sarili. Sabi nga, wag yung isipin ang iyong sarili. Isipin mo ang mag-isip ng Diyos para sa iyo. Amen. Tinitingnan yung ating katapatan. Minsan, duwag tayo doon eh. Amen. Minsan naduduwag tayo, hindi natin napapractice ang ating mga sarili. Iniisip natin yung ating mga sarili. Sabi ng Biblia, wag yung malasakitan ang iyong sarili, malasakitan nyo rin ang iba. Kasi yun ang malasakit ni Kristo. Yung pagmalasakit sa atin. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Inisip ba na yung kanyang sarili? Kung inisip niya ang kanyang sarili, wala tayong tagapagligtas. Amin po ba? Kung inisip niya ang kanyang sarili, wala tayong tagapagligtas. Siyempre, isolbar niya yung kanyang sarili doon sa cross. Iiwas sa doon. Kaya lang dahil minalasakitan niya tayo, iniisip niya ang mga tao sa buong mundo, kaya nagawa niya yun. Amen? Nakuha niyo yung puso ng Lord? Kasi pag iniisip natin sa sarili natin, wala nang gagawin si Lord sa atin. Pagkatiwala mo sa Kanya yung sarili mo, pagkatiwala mo sa Kanya yung resources mo, yung financial mo, ang Lord magpo-provide by faith. Amin po ba? At tulad niyang umiiwas sa cross, mawala ng buhay. Ang nawala na kanyang buhay dahil kay Kristo, ang nagpasa na kanyang cross, dahil kay Kristo ay magkaroon ng buhay. May mga taong umiiwas sa cross, sa responsibilidad. Mawalan daw siya ng buhay. Mawala sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang nawala ng kanyang buhay dahil sa paglingkod sa Panginoon, ang siya magkaroon. Amen.
minsan hindi pa natin naabot talaga ang ating rurok ng pananampalataya. Kaya tayong mga mananampalataya, manalangin tayo sa Diyos na, Lord, pagpalain mo naman ako para ako may pagpapala sa maraming tao. Amen. Si pastor, marami ding responsibilidad. Amen po ba? Amen. Dapat kayong lahat blessing na kayo sa simbahan. Amen po ba? Blessing na dapat kayong lahat. Dapat yun ang prayer nyo na maging blessing na ako, Lord. Maging pagpapala naman ako, Lord. Yan ang prayer nyo dapat lahat. Na mga pagkawang gawa naman ako, Panginoon. Amen. Paano ka makapagkawang gawa kung wala ka? Kaya ang prayer natin, Lord, pagkaroon naman ako ng pagkawang gawa. Iluhod mo kay Lord na maghimala sa resources natin. Yung talagang panalangin talaga na talagang may pagluha na naramdaman, may naramdaman yung kalaliman ng iyong panalangin. Naramdaman ni Lord na ikaw ay talagang totoo sa prayer mo. Amen. Minsan kasi kunting luhod lang, tapos tayo na. Tapos na. Nakapag-pray na ako eh. Amen po ba? Ako talaga na-experience po namin yan. Bagamat andun sa mga trials, pagsubok. Pero hindi rin nagpapabaya si Lord. Talagang ganun talaga ang paglingkod, sabi ni Pablo. Dadanas ka sa kasaganaan, kahirapan, kasalatan, kasaganaan. Pero naranasan niya lahat ng bagay. At natutunan niya yung prinsipyo kung paano mabusog, magutom. Amen? Kasi yun na-experience niya yun eh. Yung sinasabi niya. Kaya minsan pag iniisip natin yung ating sarili, naging makasarili tayo. Pag iniisip natin yung iba, nakikita ng Lord yung ating puso. Na pag magmamalasakit tayo sa iba, ay i-bless tayo ng Panginoon. Mapagkatiwalaan tayo ng Lord kasi nandun yung ating malasakit sa iba. Maasahan tayo na Diyos at tutulong tayo sa iba. Bakit nandun yung puso natin? Ay kapag makasarili tayo, lagi na lang tayo yung sarili natin, iniisip natin, wala tayong pagpahalaga sa iba, ay ayaw ng Diyos yung ganun. Amen. Minsan, mahirap tanggapin. Mahirap makapag-pray, mahirap makapaglingkod kayo pag walang-wala. Pero kahit ganun pa man, ay ating pagsikapan talaga na makasunod tayo sa ating Panginoon. Kailangan ma-overcome natin yung lahat ng mga pinagdadaanan natin. Kasi lahat naman tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan. Sino ba yung walang pagsubok dito? Walang pagsubok. Ibig sabihin lahat may pagsubok. Ay kung hindi ka man idadaan ng Lord sa pagsubok, paano niya makikilala kung ano ka ang tao? Kung ikaw ay totoong lingkod o hindi ka totoong lingkod. Kaya yung pagsubok talagang paraan ng Diyos yan. Kaya doon sa malasakit na yon, makikita natin na maging kay Tito, maging sa Macedonia, yung pastor ng Macedonia, siya pinagmula ng malasakit. Nilagay ito ng Diyos sa kanyang puso. Kaya yung prosperity ay nakalagay din doon sa pagmamalasakit. Yung kasaganaan, yung pagtatagumpay. Doon kay Pablo sa Philippians chapter 4 verse 19, nandun yung prosperity. Yung malasakit ng mga taga-Pilipo sa kanya, nagkaisa silang magmalasakit kay Pablo, tumulong sa pangailangan ni Pablo. Amen? Kaya, mahalaga yung parang mahirap nating maintindihan ang kalooban ng Diyos. Pero pag binabasa natin ang Bible, yung pala talaga ang paraan ng Diyos, dapat may malasakit para tayo.
Huwag niyong tingnan na malakas si pastor, matibay si pastor. Pastor may pangailangan din. Alam mo, pag minamalasakitan yung inyong pastor, nakikita ng Lord ang mga puso niyo. Nababasa din ang Lord ang puso natin. Amen? Kasi kayo, minamalasakitan din ng inyong pastor. Araw at gabi kayo ipinapanalangin. Alam niyo, napakahalaga ng prayer. Kung ano may pagkukulang natin, hihingi ng tawad ng pastor. Ano may mga kasalanan natin, hihingi ng tawad ng pastor. Kasi yan ang ministry ng pastor, mamagitan sa Diyos at sa mga tao. Siguro kung wala na nagpe-pray sa inyo, bagay yung iba sa inyo, ay wala na sa mundo. Kasi ang prayer, nakapagpadagdag din ng buhay yan eh. Nakapagpapalakas din yan sa ating spiritual na buhay. Amen? Nagdadala yan ng pagpapala sa atin, yung prayer. Kaya, huwag natin sabihin wala. Yung mga taga-Macedonia nga, nakasang paghihikahos, paghihirap, nakapagbigay pa rin. Higit pa, sabi ni Pablo, yung ibinigay nila. Una sa Panginoon, pangalawa sa amin. Yan, tamang motibo. Una sa Panginoon, kaya ka nagbibigay. Pangalawa sa lingkod ng Diyos. Kasi yun yung kinatawa ng Diyos eh. Kaya yung Acts chapter 4 verse 32 hanggang 37, nung mga tao nagbinta ng kanilang mga bahay at lupa, bukid, ilagay nila sa paanan ng mga apostol. Kasi yung tamang pagtitiwala. May pagtitiwala sa kanilang pastor. May pagtitiwala sa lingkod ng Diyos. Hindi yung nagdududa ka. Kasi ang pagdududa, kasalanan din yun sa Diyos eh. Ang pastor mo totoo sa'yo, tapos ikaw nagdududa. Negatibo ka, kasalanan sa Diyos yun. Amin po ba? Ang pastor mo totoo sa'yo, totoo sa Diyos, tapos ikaw nagdududa ka, nag-aalangan ka. Lahat ng inaambag niyo sa ministry na pupunta sa mga gawain ng Diyos. Tayo nga pag nag-ambag-ambag sa patay, kahit na pinsong duling, hindi kami tumatapyas doon. Talagang ibinibig kasi may takot kami sa Diyos. Amen? Ayaw namin masira yung pagtingin nyo sa amin, ayaw din masira ang pagtingin sa amin ng Diyos. Kaya mahalaga yung pagtitiwala din sa pastor. Ang pastor mo, totoo sa'yo, tapos ikaw hindi totoo. Amen po ba? Kaya, tinan yung pag hindi totoo ang pastor, ang Diyos hindi tumutugon. Amen. Kaya mahalaga yung paging totoo sa Diyos. Kaya, kung ano may mga kahilingan at sa Panginoon, paniwalaan natin na tutugunin ng ating Diyos. Basta't ang paalala ko sa inyo, maging matalino rin kayo. Hingin nyo ng karunungan sa Diyos. May tayo ng karunungan sa Panginoon. Tayo mag-pray. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo para sa mga pangailangan namin, Panginoon. Pagpalain mo kami. Ang anointing mo, Lord, ang kapangyarihan mo, Lord, ibaba mo sa amin ang presensya mo. Pagpalain mo kami lahat. Puspusin mo kami lagi ng Espiritu Santo. Lagyan mo kami lagi ng malasakit sa puso namin. Lagyan mo kami ng pag-ibig sa puso namin. Hindi lang para sa aming sarili, kundi maging sa iba, Lord. Gawin mo kaming pagpapala, Panginoon, sa maraming tao, Lord. Lagyan mo kami ng malasakit sa aming mga puso. Pagpalain mo ang mga buhay namin. Tugunin mo yung mga prayer namin. Lagi mo kaming bautismuhan sa apoy at saka sa Espiritu, Panginoon. Gawin mong tapat ang aming mga puso. Salamat po. Aming sinasaway ang paging makasarili, Lord. Nire-rebuke namin ang kadamutan, kasinungalingan, pag-iimbot,
Pag-uumit, out in Jesus' name. Out in Jesus' name. I rebuke in Jesus' name. Kasinungalingan, out in Jesus' name. Kawalan ng katapatan, kawalan ng pagmalasakit, out in Jesus' name. I pray, Lord, na ang power mo ay pakilusin mo sa aming mga buhay. Pagalingin mo yung mga puso namin. Ano may mga kakulangan namin sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo kami pa yun. Basbasan mo kami sa gabing ito. Hindi ko ang pagpapala mo ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Ilagay mo sa puso namin ang malasakit tulad ng Acts chapter 4 verse 32 hanggang 37 na ang mga tao ay nagkaisa sa damdamin at isipan at nagkaroon sila ng malasakit, Lord, para huwag matigil ang pangalan ng buting balita mo. At ang pagpapala mo binuhos mo sa lahat. Kasi dahil sila ay isa sa damdamin at sila ay may malasakit pa yun sa gawain mo. Kaya hindi po yung Philippians chapter 4 verse 19, Lord, na binigay mo yung kayamanan mo hindi mo ubos-ubos dahil sa malasakit at pagtulong ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Lagay mo sa puso namin yung malasakit, Panginoon, sa lingkod mo, sa mga tao, Panginoon. Pagpalain mo kami, O Diyos. Salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin sa pagdala ng misay sa gabing ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Receive power in Jesus' name. Receive power in Jesus' name. Receive healing. Receive miracle. Receive deliverance. I-receive niyo ang pananampalataya. I-receive niyo ang revival sa paglingkod sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa gabing ito, pwede ba tayo maghawak-hawak ng kamay? Para isang daloy na lang. Magbabanggit lang ako ng mga ilang panalangin, i-receive nyo lang. Yung sa puso natin, ipatagos natin sa puso natin. Bawat sasabihin ko, i-receive nyo. Yes. Isentro natin ang ating isip at puso sa Lord. Lord, pagpalain mo ang gabing ito. Hinihin namin ang malasakit, ilagay mo sa puso namin. Ang pag-ibig, ilagay mo sa puso namin. Ang karunungan, ilagay mo sa isip at puso namin. Hinihin namin ang pagkilos ng kapangyarihan mo sa aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang gabing ito. Ang power ng Holy Spirit. Ang healing, ang revival sa healing, ang revival sa miracle, ang revival sa deliverance, ang panampalataya, ang revival sa paglingkod sa Diyos. Yes, hallelujah. Sabi mo sa Timoteo, sa Matthew chapter 3 verse 11, kung paano nagbautismo si Juan sa tubig. Sa pagsisisi, ikaw rin ang magbautismo sa amin sa apoy at saka sa Espiritu. I pray in Jesus' name. Awit mo natin sa Lord. Pwede ba naman na walang awit? May awit talaga dapat. Saglit lang to. Yes, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, hallelujah. Isipin natin na si Lord ay kasama natin ngayong gabi. Ilagay sa puso natin
Naisin natin si Lord sa buhay natin. Lord, puspusin mo kami ng Espiritu. Palakasin mo kami, Panginoon. Nais namin ang kalakasan mo. Nais namin ang apoy mo. Nais namin ang Espiritu Santo. Ang kalakasan ng banal na Espiritu. Hindi namin ang revival, Panginoon. Sa pananampalataya, revival sa paglilingkod sa iyo. Oh, hallelujah! Hallelujah! Mag-hallelujah tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! 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 Punuin mo kami, Lord, ng power mo, Panginoon, sa gabi ito. I-bless mo kami, Lord. Tanggapin mo yung aming pagpupuri sa gabi ito. I-bless mo yung mga puso namin. Hinihin namin ang kaligtasan ng aming pamilya. Hinihin namin na iligtas mo ang mga tao, mga hari, mga may kapangyarihan. 1 Timothy chapter 2, verse 1, verse 2, verse 4. Hindi ko ang multiplication. Hindi ko ang healing, hindi ko ang miracle, hindi ko ang deliverance. Hindi ko ang power ng Lord. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Mangusap ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kausapin mo kami, Lord. Ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Hawak-hawak tayo ng kamay. Kasapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Huwag ka matakot, ingatan ka ng Lord. Isugo ng Diyos ang kanyang mga anghel para tayo ingatan. Nakahanda ang mga kamay ng anghel para tayo saluin. Iaalay bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Lord, patawad po sa pagkukulang namin. Lumapit tayo sa Panginoon na mayroong mapagpakumbabang puso. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, Kausapin mo kami, Panginoon. Mangusap ka sa aming puso. Palakasin kami ng kapangyarihan mo. Bautismuhan mo kami sa apoy at saka sa Espiritu Santo. Palakasin kami ng banal na Espiritu. Punuin kami ng kagalakan ng banal na Espiritu. Hallelujah.
Hallelujah. Yes! Hallelujah. Patawad, Panginoon, sa aming pagkukulang at pagkakasala. Focus tayo sa Panginoon. Hingin natin na palakasin tayo ng ating Diyos. Itan kita at pupurihin. Hawak-hawak tayo ng kamay. Sigurado yung nakadugtong kayo. Ihanin namin ang apoy mo, ang banal mong Espiritu na siyang ibubuhos mo sa amin. Inamin ang kalakasan mo. Inamin ang pagpalain mo kami sa gabing ito. Inamin ang kaligtasan ng aming pamilya. Lahat ng tao, lahat ng hari, lahat na may kapangyarihan. Ilagay mo sa puso namin ang pagmamalasakit. Huwag tayong mahiya. Lumapit tayo sa Panginoon sa gabing ito. Thank you, Lord. Receive! Receive power. In the name of Jesus. Punuin mo kami ng kalakasan, kagalakan sa aming puso. Basbasahan mo kami sa gabi ito. Ilagay mo sa puso namin ang malasakit. Ang pagmamahal sa iyo. Pagmamahal sa kapwa, pagtulong pa yun. Salamat po. Pagpalain mo ang gabing ito. Hinin namin ang karunungan mo. Kung wala ka, wala kami magawa, Lord. Iyo ang aming kasaganaan. Iparanas mo sa amin ang prosperity. Ang masaganang buhay, ang kasaganaan, pagtatagumpay. Yung abundant blessing mo. Sinasaway namin ang kahirapan, kasalatan. Sinasaway namin yung mga kasalanan. Yung pagsisinungaling, pag-iimbot. Out in Jesus' name. I rebuke in Jesus' name. Maging sumasakit. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. I rebuke. Sakit. Ano mang klase ng sakit? Lahat lang pagkagapos ng demonyo, lahat lang panday ng demonyo. Out in Jesus' name. I rebuke. Out in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. I-bless mo ang gabing ito. Palakasin kami ng kapangyarihan mo. Salamat, Panginoon. Sa pagpapala mo, sa biyaya mo sa aming buhay. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. Sa pagpapala ng iyong mga salita sa gabing ito. Ipapractice natin yung ating pananampalataya. Ipapractice natin yung ating malasakit. Ipapractice natin yung totoong paglilingkod sa Diyos. Ipapractice natin yung ating pagsunod sa Diyos. Ipapractice natin yung ating pagsamba sa Diyos. Salamat po, Ama. Napakabuti mo sa bayan. Pagpalain mong gabing ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.